Amen. Lord to God. So, tayo ay pagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa buhay ni Paul. So, nasa Acts 23 na tayo. Acts 23. So, naalala nyo ba yung Acts 22? Ano nangyari? May naalala ba kayo? 2 weeks ago. Tama ba? 2 weeks ago? So, nung sa Acts 22, di ba yung may mga umahabol kay Paul. So, nakita nila si Paul kasi may kasama si Paul na Greek na pumasok sila sa temple sa Jerusalem. So, nasa Jerusalem na sila. At yun nga, nahuli nga nila si Paul at yung mga taga-Jerusalem ay binugbog si Paul. Naalala niya? Yung buong Jerusalem, halos buong Jerusalem, sabi sa Bible, ay sabi sa Acts 22 ay halos buong Jerusalem nandoon binugbog si Paul. At nagdatingan yung mga sundalo, maraming sundalo, para itigil, para kunin si Paul. Okay? So, medyo naging maganda yung timing ng mga sundalo kasi nga, hindi napatay si Paul. Dahil kung hindi napinto ng mga sundalo, ay malamang patay na si Paul. Pero kinuha si Paul kasi nga, dadalhin siya sa castle. Diba? Pakit sila ng hagdan at sabi ni Paul, teka lang, pwede ba ako magsalita muna? So sabi ng sundalo sa kanya, hindi ka ba nagsasalita ng Greek? Sabi ng sundalo sa kanya. So dahil si Paul ay isang Hudyo, so marunong siguro siyang mag-Aramaic. At yun ang ginamit niyang language. Pero nga dahil tinanong sa kanya nung sundalo kung marunong siyang mag-Greek, nagsimula siya magsalita ng Greek para rin maintindihan ng lahat yung sinasabi niya. So simula doon ay narinig natin yung testimony ni Paul. Ibig sabihin yung buhay ni Paul. Kasi nga gusto niyang magbigay ng apologia or defense para siya ay makalaya. Para maintindihan ng mga tao na hindi siya kaaway, hindi siya kalaban. Okay? Kaso nga, syempre, may mga tao na puro kasinungalingan ang binibigay sa kanya dahil nga, syempre, may mga sariling gusto yung mga tao na ayaw nila na nagpipreach si Paul patungkol sa Kingdom of God na gusto lang nila ay ang mga Hudyo lang ang talagang superior. Kaso nga, yun talaga yung message ni Paul. Hindi niya pwedeng baguhin yun. So, nagsimula siyang magpaliwanag, nagsimula siyang magpakilala, pati sa mga sundalo para maintindihan na siya ay kahit siya isang Hudyo, siya ay isang Roman citizen. Kapag Roman citizen ka, hindi ka pwedeng hulihin ng mga Roman soldiers. Okay? So, bukod doon sa pag-defense niya, ay gusto niya rin ipakita yung pananampalataya niya through his testimony. So, natuto tayo mag-testimony sa pamamagitan ni Paul dahil nakita natin na kung paano nagpakilala si Paul, paano niya pinakita yung turning point sa buhay niya na nagbago siya from killer, diba, ng mga Hudyo, ng mga unang Kristiyano hanggang siya na ngayon yung naging Kristiyano na nagpapatotoo. Nakita rin natin na gumamit siya ng common ground, di ba? Sabi niya, kayo mamamatay tao, ako mamamatay tao dati, parang gano'n. Para magkaroon sila ng common ground, yung mga tao ay magkaroon ng kagustuhan na makinig sa sasabihin niya. Okay? And then, syempre, bukod doon, ay ginamit niya rin yung supernatural na nangyari sa kanya, doon nga sa Damascus Road. Di ba? Naalala niyo yun? Na siya ay nakita ng liwanag. Okay? At may nagsalita. Okay? Ang Panginoong Jesus nagsalita sa kanya na inutusan siya na pumunta kay Ananias. Okay? So, yung mga taong kasama niya, sabi niya, nakita ng liwanag, pero walang narinig. Siya lang nakarinig ng salita na nagmula sa Diyos. At pagkatapos na nabulag siya, at siya ay inakay ng mga kasama niya, at dinala sa Damascus. At pagdating sa Damascus, na-meet nila si Ananias, at pinagaling siya. At doon na siya nagsimulang maging Kristiyano. Okay, so, tinraining siya ng mga disciples. At yun na nga, marami na siyang church na napuntahan, second missionary journey. Ito ay pang third missionary journey na. Okay? Ito ay pang third missionary journey na. At nagsisimula nga siya, bumalik siya ng Jerusalem. Though alam niya na delikado ang buhay niya sa Jerusalem, ay ituloy pa rin niya. Kasi may nagsabi sa kanya na pagdating mo ng Jerusalem, may nag-prophesy na itatali yung mga kamay niya at yung mga paa niya at uhulihin siya. Pero sabi niya, bakit pa ako matatakot? Diba? Sabi nga, may narinig akong isang sundalo na Kristiyano na, sabi niya, ang isang advantage ng sundalo sa labanan, kapag para sa'yo, patay ka na. Okay? Dahil pag ikaw sundalo, at para sa'yo patay ka na, hindi ka natakot mamatay. Diba?
Kahit anong gawin sa'yo, hulihin ka man, sasabihin ka na magsabihin mo kung nasaan yung yung kuta nyo, yung pinagtataguan nyo. Hindi ka magsasalita kasi patay ka na eh. Kahit patayin ka nila, di ba hindi ka magpapatalo kasi patay ka na eh. Di ba? So advantage yun para sa mga sundalo, kaya yun yung mindset nila pag papasok sila sa gera. Bago pa sila mamatay, patay na sila. So ganun din yung naging mindset ni Paul. Okay, hindi negatively, kundi positively. Patay na siya bilang isang makasalanan. Okay? Kundi ngayon ay may bagong buhay na siya. He is a new creation. Di ba? Yung buhay niya binigay niya na sa Diyos. So, advantage yun para sa kanya na kahit anong mangyari sa kanya sa pupuntahan niya, yung dating Paul, patay na naman eh. Di ba? Kahit patayin nila ako, patay na si dating Paul. Okay? Ito yung bagong Paul na kahit mamatay ako ngayon, magpapatuloy pa rin ako. Di ba? Sa kingdom of God. Amen? So, ganun din ang dapat ang mindset natin. Okay? Na hindi dahil bibili na tayo ng ataol, kundi magpapa-insurance ka, bibili ka na ng lupa sa libingan, kundi tatanggapin natin that we are a new creation. Yung dating Tess o yung dating Feli, di ba? Dating Beth, wala na. Okay, but we are a new creation. Amen. So ganon din si Paul. Okay, ganon kagaya ni Paul. So in short, dahil sa defense niya, dahil sa apologia niya, ay pinalaya siya ng mga sundalo. Hindi naman pinalaya completely, but tinanggal yung mga tali sa kanya. Pero kailangan pa rin siyang dalhin sa castle. Okay, para magkaroon ng isang paglilitis. Okay? So, ang paglilitis na nangyari ay sa harap ng Sanhedrin. Kaya yun ang ating topic ngayon, Paul. Okay. Paul before the Sanhedrin. Babasahin natin sa Acts 23, 1-10. Okay. So, hindi natin babasahin yung buong Acts 23, kundi yung first part lang, dahil dito pa lang marami na tayong matututunan. Okay, so itutuloy na lang natin susunod yung mga ibang parts. Pero dito pa lang ay marami na tayong matututunan. Hanggang 11 pala, 1-11. 1-11. Okay, ready na kayo? And Paul, earnestly beholding the council, said, Men and brethren, I have lived in all good conscience before God until this day. And the high priest Ananias commanded them that stood by him to smite him on the mouth. May Tagalog ba yung Bible niyo? Anong sabi doon? Anong sinabi sa Tagalog? 23. Sa 2. 23:2. Ano sabi sa 23? Pagkatapos pinag-utos ng pinakapunong paring si Ananias sa mga nakatayong malapit sa kanya na siya yampasin sa bibig. Yampasin sa bibig. Okay. Tandaan niyo na lang. Verse 3. Then said Paul unto him, God shall smite thee, thou whited wall. For sittest thou to judge me after the law, and commandest me to be smitten contrary to the law. And they that stood by said, Revilest thou God's high priest? Then said Paul, I wist not, or I don't know. Parang ganun, I don't know. Okay, brethren, that he was the high priest. Hindi ko alam na siya yung high priest. For it is written, Thou shalt not speak evil of the ruler of thy people. But when Paul perceived that the one part were Sadducees, and the other Pharisees, he cried out in the council, Men and brethren, I am a Pharisee, the son of a Pharisee. Of the hope and resurrection of the dead, I am called in question. And when he had so said, there arose a dissension between the Pharisees and the Sadducees, and the multitude was divided. For the Sadducees say that there is no resurrection, neither angel nor spirit, but the Pharisees confess both. And there arose a great cry, and the scribes that were of the Pharisees part arose and strove, saying, We find no evil in this man. But if a spirit or an angel had spoken to him, let us not fight against God. And when there arose a great dissension,
the chief captain, fearing lest Paul should have been pulled in pieces of them, commanded the soldiers to go down and to take him by force from among them and to bring him into the castle. And the night following, the Lord stood by him and said, Be of good cheer, Paul, for as thou hast testified of me in Jerusalem, so must thou bear witness also at Rome. Amen. Lord to God, thank you for His word. Amen. So dito, nakita natin yung pagharap ni Paul sa Sanhedrin. So ang Sanhedrin ay yung mga judges ng Jerusalem, okay, or ng mga Hudyo. Okay, sila yung mga pinakamatataas. Kasama nga rito si Ananias na binanggit na high priest. Okay? So ang unang sinabi ni Paul sa harapan ng mga Sanhedrin, okay, ay Men and brethren, I have lived in all good conscience before God until this day. Amen. So yung pinapakita niya na ako ay mabuting tao, na wala akong naging kasalanan o nagawang masama. Okay, malinis ang aking konsensya. Di ba? Naalala niyo yung commercial dati ng ng sabon, yung may konsensya. Okay. Pero kahit anong linis nila, di ba, laging may 0.1% na naiiwan. Di ba, cleans 99.9% of germs. Hindi pa nila kinumpleto, no? Laging may natitira. Baka may tax kayo na. Oo nga, baka nga tax yun. Pati yung mga bacteria may tax. Okay, so, dito pinapakita ni Paul na malinis ang aking konsensya. 100%. Amen? So mahalaga rin para sa atin na kapag tayo ay nasa harapan ng mga judgment, kaya nga sabi sa Philippians or Titus, na if you want to be a leader or a bishop, sabi rin a bishop, or sa atin, translation natin is a pastor or a leader, you must be above reproach. Amen? Hindi ibig sabihin nun perfect, amen? Pero at least you have to know how to defend yourself. Kumbaga, you know the word of God at pwede mo sabihin na wala kang, malinis ang konsensya mo dahil yung ginawa mo ay nasa salita ng Diyos at wala kang masamang intensyon. So, ganun din ang gusto sabihin ni Paul. Wala akong masamang intensyon sa mga ginawa ko. Okay? Though ang kaharap niya ay mga Hudyo na talagang, tawag doon? Kumbaga sa Katoliko ay Katolikong, yung sagrado. O may tinatawag pang isang term sa Katoliko, Katolikong nakakandado. Parang ganon. Yung talagang, kasi tawag yung sagrado Katoliko, di ba? Parang ganon. Pero may isang term pa eh. May isa si, ano ba yun? Pag sinabing Katoliko na hindi mo pwedeng, hindi mo mababago yung pananampalataya o yung mga tradisyon nila o sagrado. Yeah, sagrado. Ha? Pero may isa pa eh. May isa. May isang tawag pa. Anyway. Kandado sa Katoliko. Yun nga, kandado. Yun nga, alam ko may kandado parang. Hindi naman apostolada. May isa yun eh. Isa pa, okay. So ganun to, siyempre sila yung mga leaders, kung ano yung doktrina nila, talagang yun lang. Hindi pwedeng lumabas. So dahil si Paul, ang tinuturo niya ay patungkol kay Jesus, patungkol sa Kingdom of God, at ang mga Hudyo, para sa kanila sila na ang Kingdom of God, at ang mga tradisyon nila, yun yung paraan. Di ba? Para ikaw ay maging kasama ng mga Hudyo. At bukod doon, ay yung birthright mismo nila, kapag ikaw ay pinanganak, okay? Bilang isang Hudyo, at ang mga magulang mo ay Hudyo, doon ka lang pwedeng maging Hudyo. Though, syempre, after Second Temple na time, nung after before ng New Testament, may time doon na wala sa Bible. No? Kasi at the beginning, ang pagiging Hudyo is nationality lang. Okay? Pagiging Hudyo ay bansa. It's either Hudyo ka kasi pinanganak ka na Hudyo, okay? Hindi siya actually religion. Pero sometime after ng Malakay, okay, pagkatapos ng Malakay, kaya nga mayroong book na Maccabees. Ano yung book ng Maccabees, Maccabeo? Wala sa Bible natin yun, pero nasa Bible siya ng mga Katoliko. Nasa Bible din siya ng mga Hudyo. Kasi ang kinikwento ron ay yung nangyari doon sa sa time ng pagkatapos ng Malakay hanggang sa New Testament. Doon nagkaroon ng mga gera at doon nagkaroon ng mga revolution. So nagkaroon ng revolution about sa pagiging nationality nila,
imbes na nationality na lang, naging religion. Okay, so pag naging religion na, pwede ka nang ma-convert. Di ba? Pwede ka nang ma-convert. Imbes na dati, pwede ka lang maging Hudyo kasi pinanganak ka ng mga Hudyo o nasa lineage ka ng mga Hudyo. Ngayon, pwede ka nang maging Hudyo, mako-convert ka sa pagiging sa Judaism. Naging religion na. So, para sa mga high priest, yun lang para sa kanila. Kaso nga, iba na yung tinuturo ni Paul. At meron din mga naturuan si Paul na yung iba tinanggap yung katuruan ni Paul, tinanggap yung katuruan ng mga disciples. At yung iba ay doon pa rin sila, nananatili pa rin sila na kung ano yung mga tradisyon nila, yun lang ang pwede nilang gawin at sundin. Kaya nga, dito may nakakatawang pagkakataon, okay? Na kasi nga kagaya ni Jesus, sabi ni Jesus, mas pinapahalagahan nyo yung mga tradisyon kaysa sa mga katuruan na mas mahalaga. Okay? Kaya binanggit ni Jesus Christ about the tithing kasi nga mas pinapahalagahan nyo yung mga tradisyon kaysa sa mga tunay na katuruan, sa mercy, sa judgment. Yun natin sinasabi ng Jesus Christ. Ito yung nangyari kay Paul, na talagang siguro para sa kanya, bumalik yung katuruan ni Jesus Christ patungkol sa ganung bagay. Kasi anong ginawa ni Ananias? Si Ananias ay high priest. Okay, so sa New Testament, may 3 Ananias. Naalala nyo? 3 Ananias. Kilala nyo yung 3 Ananias? Lalo na sa Book of Acts, 3 Ananias. Okay, 2 Kristiyano, 1 high priest. Yung isang Ananias ay yung namatay. Kasi hindi niya ibinigay yung pinramis niya. Kasama ni asawa ni Sapphira. Di ba? Siya yung unang Ananias. Hindi Pinya. Hindi yung Pinya. Si Ananias. So, isang unang Ananias nag-promise, binenta yung bahay, pero hindi binigay yung buong pinramis niya, kundi nagtabi siya na para sa kanya. At ano nangyari? Namatay siya, namatay kasawa niya. Yung pangalawang Ananias ay Ananias na faithful. Para natin nasabing faithful kasi siya ang naging paraan para ma-convert si Paul. Okay? Dahil kay Ananias sa Damascus ay pinagaling si Paul, bumalik yung kanyang paningin at doon niya nakilala ang Panginoon. Okay? Pangatlong Ananias, ito na yon, high priest. Okay? Yung high priest na Ananias. So, ibig sabihin ng Ananias na word ay sabihin na natin common sa panahon nila. Okay. Ewan kung dito nang galing yung pinya. Pero hindi siguro. Pero yun nga, siguro dahil maraming mata. So sabi ni Ananias, doon sa mga malapit kay Paul, kasi siyempre nasa gitna si Paul, may image ako doon sinend sa natin. Nasa gitna si Paul, sabi ni Ananias, yung mga malalapit kay Paul, hampasin nyo sa Tagalog, hampasin nyo sa bibig. Ang pangit, oh. So, iniisip ko parang suntukin lang, suntukin, sampalin, gano'n. Sabi, hampasin. Hampasin. Sabi, malakas dapat kasi kagaya ng nangyari kay Jesus, di ba? Wala pang judgment, binugbog na. Kasi gano'n nga yung style ng nila, para magsabi ka ng totoo, sasaktan ka. Oo, sasaktan ka. So si Paul naman, sabi niya, sumagot si Paul. Di ba? Nasabi ni Paul, ang Diyos ang hahampas sa'yo. Parang binalik, back to you, Ananias. Parang binalik niya kay Ananias yung sinabi na Ananias. Na hindi ako ang hahampasin, kundi ikaw ang hahampasin ng Diyos. Tapos bukod pa ron, may dinagdag pa siyang word. Na ito yung word na ginamit din ni Jesus Christ nung panahon na nagtuturo si Jesus Christ. Na yung whitewashed bowl. Or sa Jesus Christ as ginamit na whitewashed na tombs o yung mga libingan na whitewashed. Sa atin, di ba, anong ginagawa sa mga anta doon? Yung mga pancho. Oo, anong tawag? Anong tawag? Ilocano ata yun. Yung mga pancho. Walang tawag. Ano ba yun? Babay. Puntod. Puntod. Okay. Panchon. Panchon. May panchon doon. Narinig ko sa mga Ngayon ko lang narinig yung panchon. nag-Diyos. Tagalog lang muna mga ganun. Panchon din. Ako lang may panchon. Pancha. Panchone. So,
ang ginagawa, pinipinturahan, di ba? Bago ano. Pero syempre, pag dumadaan yung panahon, matatanggal yung pintura, tapos papangit yung itsura. So kahit anong pintura mo sa labas, yung loob nun, hindi pinipinturahan yun. Bulok yun, o may patay na sa loob, or mabaho yung loob. Pero yung labas, pinipinturahan. Pero nung time kasi nila, yung pintura na ginagamit, yun yung tinatawag na whitewash na pintura. Okay? Bakit nila ginagamit yung pinturang whitewash? Kasi yung pinturang whitewash, dumidikit. Pag hinawakan mo yung libingan, okay, may iwan yung pintura sa kamay mo. Ano yun? Para ma-prevent yung mga pagnanakaw sa mga libingan, or naiiwan yung print doon sa may... Bakit ang libingan nila ay may batong nakaharang? Yung bato na yun, pipinturahan nyo ng whitewash, na tinatawag nilang whitewash. Okay. Kaya tinawag nga yung pare, yung priest, na whitewashed wall. Kasi, yun nga, parang pakitang tao ka lang. Kanya. Na siyempre, hindi naman siguro kilala ni Paul na kasi sabi nga ni Paul, hindi ko alam, sabi ni Paul. Siguro alam niya, pero hindi ko alam. Basta sabi rito hindi niya alam Sabi rito hindi niya alam. Okay? Na high priest yung kausap niya. Siguro alam niya lang, priest na gano'n. Kaya niya sinabihan ng gano'n. So, parang pinagalitan din siya ng mga nasa paligid sa kanya. Bakit mo sinasabi yung ganyan sa isang high priest? So sabi ni Paul, siguro pa, it is a way for him to say, I'm sorry, na hindi ko alam. Okay, dahil kung alam ko, hindi ako magsasalita ng masama doon sa pinili ng Diyos. Okay? Na tama naman. Okay? Pero nga, dahil nga, hindi pa rin magandang example yung ginawa ni Ananias na high priest. So, parang tama lang na marinig niya yung mga ganong salita para at least siya rin mismo. Kasi minsan kailangan rin natin makarinig ng mga ganong salita para magising din tayo, di ba? Kasi sila, mataas ang tingin nila sa sarili nila. So parang lahat ng pwede nilang sabihin o gusto nilang sabihin, pwede nilang sabihin. Okay? So ganoon din sa mga gobyerno, okay, o sa mga nagiging leader, na parang dahil meron silang certain power over the people, okay, na parang pwede nilang sabihin lahat ng gusto nila, pwede nilang gawin lahat ng gusto nila. Na walang babalik sa kanila. Na walang, tawag doon, tawag doon? Wala yung word ko. Walang babalik sa kanilang masamang bagay. Anong word doon? Na kahit anong masama yung gagawin nila, okay, walang babalik sa kanila. Walang karma. Hindi naman karma. May isang ano dyan. May lumang So medyo tumatanda na rin. Nakalimutan ko na yung mga word. Basta yun, naintindihan nyo na, di ba? Naintindihan nyo na. So ganun yung nasa isip siguro ni Ananias na total leader ako, pwede kong sabihin lahat ng gusto ko, pwede kong gawin lahat ng... So ganun din nangyayari sa panahon natin ngayon. Kaya marami tayong matututunan dito sa maiksing pangyayari na ito kay Paul. Marami tayong matututunan. Kasi nagre-reflect din siya sa panahon natin. Sa mga leader sa panahon natin na parang pinaglalaroan na lang tayo. Hindi na natin maintindihan kung ano ba talaga yung batas. Sabi nito, ito yung batas. Sabi nung kabila, ito yung batas. Ang totoo niyan, lahat kayo, pwede kayong gumawa ng batas na gusto nyo. Pero sana naman, isipin nyo naman yung mga taong sasalo sa mga batas na ginagawa ninyo. Kasi, nakakasawa na rin na ilang taon na. Hindi lang naman ngayon Ako 45 na ako, pero kahit simula bata pa lang ako, nakikita ko na naman na yung mga tao o mga taong nahalal sa posisyon na gumagawa ng batas, ang mga batas na ginagawa nila para sa mga negosyo nila, para sa mga pamilya nila, at para kumita sila ng mas malaki. Yun ang nakakalungkot. Okay? Pero dahil nga sila rin yung nandoon sa taas, kahit anong pananagutan ang habulin mo sa kanila. Di ba? Marami nang natanggal na presidente. Marami nang nakulong. Pero ano nangyari? Naging mayor ulit. naging congressman ulit. Di ba? Parang niloloko lang tayo di ba? Kahit anong
i-impeach mo kahit sinong tanggalin mo. Total. Yan ang original Di ba? Filipino. Sabihin, ito yung batas na barred ka na from pag na-impeach ka. Pero, Maging ano. di ba? Hindi na natin maintindihan kung ano yung susundin natin. Hindi na natin maintindihan. Ganon din sa panahon nila. Okay? Kasi yung panahon nila, parang sila yung yung mga Sanhedrin. Parang sila na rin yung mga namumuno pagdating sa batas. Kasi parang isa na, parang sila parang mga Muslim sa panahon ngayon, na yung batas ng bansa kasama sa batas ng relihiyon. Di ba? Pag nagpunta tayo sa mga bansang Muslim, kung ano yung relihiyon nila, yun yung batas nila. Di ba? Kung ano yung mga ginagawa. Kaya paglabas nila ng bansa nila, doon naman nila ginagawa yung hindi nila magawa sa bansa nila. Sa bansa nila, pag nagnakaw sila, putol. So, pupunta sila sa Italia, dito sila mag-i-snatch, dito sila magnanakaw. Di ba? Lokohan lang Lokohan lang ang nangyayari. Mas lalo hindi So- naman sila mahuhuli. Nung nasa Oman pa kami, naka-over Naka-cover. Malapit na kami mag-landing. Tanggalan na, di ba? Tanggalan na. Kasi nga, yun lang doon lang sa lugar nila, doon lang sa bansa nila. So, ganun din, kasi yung nangyayari, nagiging tradisyon na lang. At dahil nandun sila sa bansa nila, parang may certain power sila. Di ba? Pero, sa totoong buhay, kung titingnan natin yung buhay nila, mas masahol pa sila. Kasi yung gumagawa ng batas, sila rin yung gumagawa ng paraan para pwede nilang baluktutin yung batas na ginagawa nila. So, kaya sabi ni Paul, hindi ko nakitang high priest siya. Kasi kung high priest siya, hindi niya dapat gagawin yung mga ganung bagay. Hindi niya dapat sinasabi yung ganun. Wala pang judgment, sasaktan na ako. Nag-uutos na siya na hampasin ako sa bibig. Wala pang ang judgment. Wala pang kayong napag-uusapan. Kaso syempre, matalino rin si Paul. Okay? At nakita niya na yung mga Sanhedrin, 50-50. Hati. Yung kalahati ay Pharisees. Yung kalahati ay Sadducees. So ang Pharisees at Sadducees, parehas silang Hudyo, pero iba ang doktrina. Ang ibig sabihin, meron ding mga iba-ibang sekta ang pagiging Hudyo. Kasi nga naging relihiyon na Pag ang isang ganitong klaseng tradisyon, naging relihiyon, nagkakaroon ng mga sekta. Parang mga Kristiyano, nung panahon nila, wala namang sekta-sekta, di ba? Iisa lang sila, tawag nga nila, the way. Di ba? Yun lang, the way. Tayo ay the way. Pero wala ka may kitang mga kagaya ngayon, may di ba, yung ganyan, The Way Incorporated, Yung pangalan ng mga The Way, kumpanya. may mga na, di ba? The Way Ministries International. Mga churches, Kundi di ba? kundi lahat sila The Way. Kahit anong church, The Way lang ang tawag nila. Okay, bakit? Kasi sinunod nila sinabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. So, para sa kanila, they are the way to the kingdom. Yun lang, wala nang iba kasi ang preaching nila kingdom. Kaso nung tumagal, nagkaroon na ng mga ibang naging relihiyon na, nagkaroon na ng mga sekta-sekta, kanya-kanya na ng doktrina, di ba? Hindi mo na maintindihan kung saang church ka. Kaya ngayon, ang mga tao namimili ng nang nakakakamot sa tenga nila. Kung anong nakakakamot sa tenga nila, doon sila mag-i-stay, di ba? So ang nakakalungkot, ang mas nakakakamot yung hindi totoong pagtuturo. So, pag tinuturo ay puro pagiging mayaman, kung paano kaya yaman, di ba? Puro ganun pag prosperity gospel, mas maraming umaattend doon. Bakit? Kasi nakakamot yung makate sa tenga nila. Amen? Kasi pag sinasabihan naman sila ng church ng katotohanan, ayoko rin kay pastor. Masakit yung mga salita niya. Pero, yun ang sabi sa Bible, kailangan nating tanggapin yun kasi kailangan nating magbago. Amen? So, yun ang nangyari sa kanila. Okay, yun ang nakita ni Paul. May Sadducees, may Pharisees. So, anong sabi ni Paul? Ito ngayon ang sasabihin ko para magkagulo sila. Sabi ni Paul, I am a Pharisee. Sabihin natin. Okay. I am a Pharisee, the son of a Pharisee, of the hope and resurrection of the dead, I am called in question. Okay? So binanggit niya, talagang sinadya niya na banggitin yung resurrection of the dead. Okay? Of the hope and of the resurrection. Bakit? Kasi ang mga Sadducees, naturalistic. Okay? Hindi sila naniniwala sa
spiritual. Okay? Dalawang extreme sila, actually. Ang Pharisees, they are all spiritual. So naniniwala sila sa resurrection of the dead kasi naniniwala sila na everything physical is bad. Okay? The only good is the spiritual. Ang mga Sadducees naman, hindi sila naniniwala sa spiritual. Kasi para sa kanila, pag spiritual is hindi naabot yan ng kasi tao tayo. Okay? So, ang sa atin lang ay mga traditions, kung ano yung mga physical na ginagawa natin, Word of God, sa uluhin natin. So, lahat naman sila ganun, pero yun nga, masyado silang extreme. Para silang extreme. So, imbis na common ground ngayon ang hinanap ni Paul, ay differences naman. Okay? Bakit? Dahil from differences, okay, doon lalabas ang truth. Okay, naintindihan niyo yan? Kaya sa panahon natin ngayon, para malaman mo ang katotohanan, kailangan alam mo rin yung differences. Kasi pag hindi mo alam yung differences, maluloko ka every time. Ang daming mga katuruan ng iba-iba, bawat church na gano'n. Kaya natin binanggit yung mga ganong katuruan na prosperity, or modalism, or oneness, yung mga ganyan, wala silang Trinity, or baka may mga church kayo na liberal church. Bakit liberal? Kasi tumatanggap na sila ng para sa kanila hindi kasalanan yung homosexuality, para sa kanila pwede kang mag-asawa ng marami, di ba? Na hindi yun ang tinuturo ng salita ng Diyos. But pag alam natin yung differences, okay, may spot natin kung ano yung katotohanan. Okay? At syempre tayo, mag-i-stay tayo sa katotohanan. May isang nagtatrabaho sa FBI sa Amerika. Na ang sabi niya, para sa mga bangko at sa mga isang grupo sa Amerika na sila yung nag-check ng mga perang peke. Okay? Ang training nila is kailangan nilang pag-aralang mabuti yung tunay na pera. Para ma-spot nila yung peking pera, kailangan nilang pag-aralan yung tunay na pera. Okay? Pero nung dumaan yung panahon, yun yung unang panahon. Habang dumadaan ng panahon, ciao ragazzi. Habang lumilipas ang panahon, nagiging sophisticated na ang panluloko. Okay? Ang fraud, ano? Money fraud. O yung mga ginagaya yung mga pera. Mas high-tech na di ba? So, mas nagagaya mas mukhang totoo na yung mga peke na pera. So, hindi na applicable yung original lang ang pag-aaralan mo. Kundi ngayon, kailangan mo ng pag-aralan kung paano nila na ipiprint ng parang pareha sa original. Pero meron pa rin yung maliit na difference. So, ibig sabihin, kailangan mong ring pag-aralan ngayon yung peke. Okay? May thread na gano'n. Ganun din sa panahon na. Siguro nung unang panahon, mas talagang mag-focus lang tayo sa truth ng Word of God. Madali na nating makikita. Kasi masyadong malaki yung differences ng mga kulto. Kasi dati may tinatawag na kulto eh. Lalo na pag, alam mo na pag siyempre, pinupuri nila si Jose Rizal, no? So automatic, parang alam mo na kulto to, hindi to. Na ano ko yan. Di ba? Kulto na. Or sasabihin nila, ang Diyos nila, si Moses, mga ganyan. Automatic na, kulto to. O sasabihin nito, si Jesus, tao lang. Automatic na sa'yo. Kaso ngayon, may mga katuan na modalism. Di ba? Naniniwala sila sa Trinity, pero nagtatransform. Yun ang modalism. Na si Jesus, di ba? Sabi ni Jesus, kailangan ko munang umalis para dumating ang Holy Spirit. Sabi ng modalism, nung namatay si Jesus Christ, umakyat sa langit, nagtago sa ulap, naging Holy Spirit. Tapos yung Holy Spirit bumalik pababa. Di ba? We believe na tatlo ang persona, di ba? Ng Diyos. Amen? At iba-iba sila. Pero they are equal. Okay? They are co-equal. Being God. Ibig sabihin, kung hari ang Ama, hari ang Anak,
hari ang banal na Espiritu. Kung Diyos ang Ama, Diyos ang Anak, Diyos ang banal na Espiritu. Kung ano ang nais gawin ng Ama, yun ang gagawin ng Anak at yun ang susundin ng banal na Espiritu. Amen? Pero hindi mo pwedeng sabihin na nagtatransform si Jesus nagiging banal na Espiritu or nagtatransform si Jesus magiging Ama or magtatransform yung Ama bumaba sa langit naging Anak. Pero may mga nagtuturo ng ganun. Na kapag ikaw ay Trinitarian, sabi mo, Trinitarian din sila. Okay itong church na to. So magpapamember ka sa kanila. Tapos, wala na, natuto ka na dun sa tinuturo nila, tinanggap mo na yung tinuturo nila, mali pala yung pananampalataya. Kailangan nating tandaan na ang way for us to enter the kingdom of God is the faith, true faith in Jesus Christ. Pag mali ang pananampalataya natin kay Jesus Christ, wala rin tayong salvation. Amen? Kaya nga, pwede ka rin mapunta sa ibang relihiyon eh. Actually, pwede ka mapunta sa ibang relihiyon, ibang sekta, pero tama yung pananampalataya mo. Hindi ka amen ang amen sa mga tinuturo nila. Ikaw ay fix ka. Ito ang sabi ng Bible. Kasi nagbabasa ka ng Bible eh. Naiintindihan mo yung salita ng Diyos. So kahit anong ituro nila, gusto mong sumama sa church na yon, baka gusto mong baguhin yung mga tinuturo dun sa church na yon, or nandun yung pamilya mo, gusto mo magstay doon, walang problema ron. Okay? Ang mahalaga is tama yung pananampalataya mo. At ikaw ay may kaligtasan. Amen? Pwede mangyari yun. Okay? Pero sa kanila, yun nga, magkaiba yung sekta nila. So, ang ginawa ni Paul, sasabihin ko yung katotohanan para magkagulo sila. So, ano na nangyari? Nagkagulo na nga. Kasi, siyempre, Pharisees, kinampihan ngayon si Paul. Okay, may kakampi na si Paul, yung Pharisees. Sabi, mabuting tao to si Paul. Kasi, kasama namin. Kasi, kasekta namin to. So, kakampihan namin to. Okay? So, yung mga Sadducees naman, di ba? Nako, sinungaling yan. Kasi hindi yan ang tunay na katuroan. Siguro, maririnig yun ng mga Pharisees. Sinabing sinungaling. Ano sinasabi mong sinungaling? Katuroan namin yan. Kayo ang sinungaling. Nagkagulo na. Okay, nagkagulo na. Okay? Nung nagkagulo, sabi rito, dumating na ulit yung chief captain. So parang, lifesaver talaga ni Paul yung chief captain, di ba? Nung una, sa mga taga-Jerusalem, ngayon naman, sa Sanhedrin. Kasi dahil nasa gitna si Paul, malamang nagkarambulan na. Nagpunta na sa gitna. Okay? At maiipit ngayon si Paul. Dumating ulit yung Roman soldier, yung chief captain, at sinagip si Paul. Amen? At dito na nga makikita natin na si Paul ay dinala sa castle para ikulong. Okay? Pero ikukulong siya kasi makikita natin sa mga susunod na mangyayari, itatakas din siya. Okay, mapunta sa Caesarea at eventually makakarating siya ng Rome. Okay, so dito makikita natin habang siya ay nakakulong, okay, dito natin makikita yung magandang nangyari sa kanya. So kahit nakakulong siya, maganda yung naging ending nitong pagkakataon nito. Sabi sa verse 11, si Jesus Christ mismo ang kumausap sa kanya at nag-comfort sa kanya. Sabi rito ng ating Panginoong Jesus, be of good cheer. Para natin malalaman, sabi dito sa King James, red letters, naka-red letters siya. Okay? So hindi binanggit dito na si Jesus Christ mismo, pero sabi rito, the Lord stood by him. Okay? Be of good cheer, Paul, for as thou hast testified of me in Jerusalem, so must thou bear witness also at Rome. Okay? So sinabi dito ni Jesus Christ na kung paano mo ako itinestify sa Jerusalem. Okay? Ganon din ang gagawin mo sa Rome. Amen? So dito ay parang sabihin na natin na prophecy para kay Paul na dadalhin din siya sa Rome. Amen? So ano yung tinuturo itong kabanata na ito kay Paul para sa atin? Amen? Tayo, okay, halos araw-araw, tayo ay under trial. Naniniwala ba kayo ron? Tayo ay laging under trial. Hindi ko na matatranslate kasi malayo na tayo. So, kailangan ko i-translate simula sa umpisa hanggang ngayon. So, araw-araw tayo ay under trial. Okay? Hindi man sa Sanhedrin, pero sa mundo. Amen? Kaya napakahalaga para sa atin ang salita ng Diyos.
napakahalaga para sa atin ang katotohanan. Amen? Pag may mga nagtatanong, ano ba yung katotohanan? Marami nagsasabi, bawat isa sa atin may kanya-kanyang katotohanan. Ang tawag doon ay basta lahat tayo may kanya-kanyang katotohanan. Okay? Pero, hindi mo masasabi kung kanya-kanya tayong katotohanan, ibig sabihin walang katotohanan. Tama? Mali yun. Kasi merong katotohanan. Ang tawag doon ay ayun, objective. Objective truth. Okay? Kasi may object. Bawa, para sa akin, may objective truth. Diba? Kasi para sa akin, for example, itong cheesecake, sabihin ko, ay, masyadong maasim. Sabihin niya, ay, masyadong matamis. Sabihin niya, sa akin okay lang. Perfect. Diba? Anong totoo doon? Okay. Kasi ikaw gumawa. Si Ate Aida. Hindi, di ba? So, yung mangyayari, walang totoo ron. Kasi objective eh. Depende lang doon sa taong nagsasalita. But there is the truth, which is the Word of God. Amen. Kaya nga sabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kapag ang salita ay nanggaling sa Diyos, siya ay Diyos. Though we say this is Jesus, because yun nga, John 1:1 hanggang sa, makita natin sa verse 13 na the Word became flesh. Pero it also talks about the Word of God, because Jesus Christ is the Word of God. He is the spoken, He is the physical manifestation of the Word of God. So the truth, amen, is the Word of God. Amen? Kaya nga sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Amen? So para sa atin, kaya ang salita ng Diyos ay double-edged sword. Amen? Bakit double-edged? Parang, kung ano mo sa iyong katawan is, Ang ginagaan ng double blade yun eh. sabi sa history, ang pinakamagandang invention when it comes to war ay yung sword ng mga Muslim, which is yung paganon. Yung paganon na sword. Yung baluktot. Shamatar ba tawag doon? Sa may tawag doon. Yun ang pinakamagandang invention daw. Kaya lumawak ang pagiging Muslim dahil doon sa armas na yun. Okay? Pero one-sided lang yun. Ibig sabihin, kapag ikaw ay pumalo ng ganyan, okay. Pero pag ang palo mo pabaliktad, walang epekto yun kasi pag gano'n yun, walang talim yung kabila. Pero ang double-edged sword, okay? Bakit parang hindi magandang invention ng double-edged sword when it comes to war? Kasi pwede mong masaktan yung kasama mo. Ang single-edged, di ba? Mas pag-aware ka na single-edged yung sword mo, hindi mo masasaktan yung kasama mo. Kasi yung side na yon para sa kalaban, yung side na ito, para sa, kahit tamaan ko yung kakampi ko sa side na ito, hindi siya mahihiwa. Kasi walang talim. Di ba? Pero ang double-edged sword, bawat hampas mo, maging kalaban yan man yan, o maging kasama mo yan, mahihiwa yan. Lalo na pag matalim na matalim. Ang salita ng Diyos, matalim talaga. Amen? So, pwede mo siyang gamitin sa kalaban, pwede mo siyang gamitin sa kakampi. Pag hindi ka maingat. Amen? Pero, most of the time, kailangan talaga natin gamitin ito sa kakampi. Di ba? Because, gusto rin ng Diyos na magbago tayo, na masaktan tayo sa pamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Yun nga, iron sharpens iron. Amen? Na masakit man, at kahit sa mismong may hawak ng sword, hindi maganda, or nakaka-konsensya, paminsan. Pero kailangan eh. Di ba? Kailangan. Pero most of the time, ang gamit natin sa salita ng Diyos is defensive. Kaya ang double-edged sword, di ba, bukod sa pagiging attack, ay magandang bagay din para sa defense. Okay? Kasi ang
sword, kaya mahilig kasi ako sa gera, so kaya alam ko yung mga ganito mga bagay. Ang sword na single edge, hindi magandang pang defense. Kasi baka ikaw pa ang kapatayan eh. Hindi, kasi pag ginamit mong pang defense yung sword na single edge, dumudulas. Sa'yo? Kaya ang mga sword, merong ano rito, pangharang dito. Kasi pag dumulas yung sword, haharangin niya. So hindi ka mahihiwa. Okay? Pero ang double edge kasi, pag tinamaan ng sword na pag ganyan, mag-chip kasi manipis eh. Sa'yo. So maharang mo yung hampas with the sword. Pero pag ang sword ay walang talim, pag na ganun, hindi siya mag-chip, dudulas yung sword. Ikaw ang tatamaan ka pa rin. Mahiwa ka pa rin sa braso o sa kamay. Di ba? Pag wala. Pero ang double-edged sword, pwede mong pang defense. Kasi kahit ma-chip siya, matitigil niya yung sword, may talim pa rin yun eh. Magagamit mo pa rin yun. Kaya yung pag may nakita kayo mga lumang sword, sa mga museum, tingnan nyo. Di ba? Matalas, pero ang daming chip. Lalo na yung mga double-edged, ginagamit nilang pang defense yun. So pag double-edged sword, kadalasan ay double-held, double-handed. Dalawang kamay ginagamit. Kasi hindi mo na kailangan ng panangga. Kasi yun na rin yung panangga mo. Yung mga single na mga sundalo na single blade or single-sided, kailangan nila ng panangga. Kasi hindi na pwede panangga yung sword nila. At syempre, pag marami ng chip yung side isang side na nga lang yung may marami pang chip, mababawasan pa yung efficiency ng sword niya. Kasi sira-sira na. So, meron silang hawak na panangga. Anong tinuturo nito sa atin? Yun nga. Sa buhay natin, kailangan natin ang salita ng Diyos. Most of the time, defensive. Okay? It is our defense. It is our apologia, sabi nga sa Greek. Okay? Kaya kailangan din nating matuto, kaya tinuturo rin sa Bible School. O kahit tayo mismo bilang readers of the Word of God, studiers of the Word of God, followers of Jesus Christ, followers of the Word, kailangan nating maintindihan kung paano intindihin ang salita ng Diyos. Amen? Lalo na pag mahilig tayo magbasa ng salita ng Diyos, kaya hindi lang pwedeng babasahin mo lang ng babasahin, kundi we need to take time para pag-isipan yung binasa natin at intindihin yung binasa natin. Na hindi lang kung ano yung nabasa natin, kundi ano ba yung talagang tinuturo. Bawa ito, 11 verses, di ba? Maiksi lang yung binasa natin. Pero may kita natin yung kahalagahan nito sa buhay natin. Amen? Na parang sa ibang tao, pag binasa yan, kwento lang, di ba? May parang nangyari lang kay Paul na ganun. Pero yung pala, marami pala tayong pwedeng matutunan doon sa pagkakataon na yon. At tayo rin, mismo, kapag humarap tayo sa ganitong pagkakataon, okay, kaya nating sumagot. Di ba? Kaya nating ipaglaban yung pananampalataya natin. Kaya nating ipaglaban yung sarili natin. One time, nasa isang birthday kami, at merong isang tatay na nakikipagtalo, sabihin na natin. Hindi siya Christian, pero yung mga anak niya ay Kristiyano nung time na yun. At siyempre naisip ko na para matigil yung pagtatalo nila, sasali ako. Para at the end ay magawan ko ng paraan para ma-evangelize ko siya in a way. Pero siyempre nung pumasok na ako, siyempre mas dumami yung yung talakayan, mas dumami pa yung mga tanong na gano'n. Na I tried to answer naman ng maayos na paraan. Kasi siyempre yung may-ari ng bahay, pinatigil na kami. Okay, na may inisip ko, konti na lang, malapit na, mapapasok ko na, ma-evangelize ko na. Kasi siyempre, for respect sa may-ari ng bahay, tinigil ko. Ganun. Kasi nga, ang point niya is, total, hindi naman yan makikinig, hindi naman yan, we don't know kung sino yung makikinig, sino yung hindi. Pero dahil, for respect, dahil hindi naman ako may-ari ng bahay, na nagpunta lang ako doon para sa Chibog, sa festa, para makipag-celebrate. So, tinigil ko. Pero syempre, nakita ko rin yung sa panahon ngayon, hanggang ngayon, nanghihinayang ako. Kasi tatay yung kausap ko eh. Lalo na ngayon, kaya ngayon talagang ang target ko yung mga tatay ay sila yung maging initiator ng pamilya. Sila yung maging magdala sa asawa nila, magdala sa mga anak nila sa church. At sila yung talagang mismong maging malalim sa salita ng Diyos. Yun talaga ang gusto ko kahit dati pa. And I had the chance na mangyari yun. Kaso, tinigil kami. At nakita ko nga yung resulta.
Okay? Nung nangyari na yon. At nangihinain talaga ako hanggang sa panahon na ngayon. Nangihinain. Na every time na nagkikita kami, may respeto siya sa akin actually. One time nagkita kami, nagiinuman sila. Pastor, tagay ka muna. Pero hindi naman yun, kasi para sa akin hindi siya negative na yung mga ganong pagkakataon. Kundi amicably yung mga ganong pagkakataon. And it shows na, kasi nakikita ko naman na ibang mga pastor, di niya pinapansin eh. Kasi sa kanila... Ako lang yung tinatawag niya talaga. Kaya pag nakikita niya ako, Ayaw. nagbabago yung mukha niya talaga. So para sa akin, may respeto siya in that sense. Pero sabi ko, sayang talaga. Sayang talaga. Kung yung time na yun, naituloy ko yung testimony ko. Siguro iba yung mga nangyari. Alam Pero nila yung we don't know. Dahil nga, kagaya na tinuturo sa atin ng Panginoon, Hindi sila pwedeng makiubo. kagaya ng Yung mga pastor. binigay sa akin kanina na Word of God, na I believe na naka-encourage kanina sa mga shinare ko, na para siyang prophecy rin para sa kanila. Na kagaya ng nangyari kay Jonah, di ba? Ayaw niyang pumunta sa Nineveh. Di ba? Pero sabi ni Lord, mangyayari kung anong gusto kong mangyari. Di ba? Alam na natin yung nangyari kay Jonah, di ba? Kahit anong pilit niya na huwag pumunta, alafin nagpunta pa rin siya. Pero marami nangyari sa kanyang masasama para lang makarating siya ron. Nagbago itsura niya. Siguro dati maitim siya, pagdating niya ni Nineveh, naging puti na siya kasi naluto siya sa acid ng tiyan ng isda. Kaya nung dinura siya, maputi na siya. Kaya pagdating niya sa Nineveh, sikat siya. Maputi na ito. Kaya pinakinggan siya ng mga tao. At the end, in short, sabi niya, nag-pray siya kay Lord. Sabi, Lord, bakit hinayaan mo pa rin mangyari? Actually, ayaw niya talaga galit siya sa mga taga-Nineveh, kaaway nila eh. Tsaka masamang tao para sa kanya, masamang tao to, mga taga-Nineveh. Yung mga bata, sinasacrifice, mga tao, pinapatay, pinupugutan ng ulo, tapos nilalagay sa mga stakes. Yun ang pinapakita. Ayaw ko masave itong mga tao ito. Pero, ginamit pa rin siya ng Diyos. Nangyari pa rin ang dapat mangyari. Nasave pa rin ang Nineveh. Si Jonah, nagrereklamo pa rin. Ayaw pa rin niya. Nangyari na, ayaw pa rin niya. So, para siyang nag-shopero. At sa pag-shopero niya, binless pa siya ng Panginoon. Okay. Kasi sabi ni Jonah, gusto ko na mamatay, Lord. Ayoko nito, gusto ko mamatay. Pero ang ginawa ni Lord, nilagyan siya ng puno, ng may dahon na malaki. Tinakpan siya. Kasi maaraw eh. So yung puno na yon, di ba? Natuwa si Jonah sa ginawa ni Lord. Sabi niya, thank you Lord. Pinoprotekta mo pa rin ako kahit ganito yung nararamdaman ko. Sabi ni Lord, sige nga, test natin. Ilagyan niya ng uod yung puno, yung halaman. Ang nangyari, namatay yung halaman. Nagreklamo na naman ngayon si Jonah. Sabi, gusto ko na mamatay. Ang init-init. Di ba? Sabi, nung isang araw lang, ang ganda-ganda ng takip sa akin ngayon. Hinayaan mong mamatay sa pamagitan ng uod. Patayin mo na lang ako. Anong sabi ng Panginoon? Di ba? Ako ang nagbibigay. At ako rin ang mag-aalis. Amen? Kung ang mga blessings, ang tunay na blessings, si Lord ang nagbibigay. Minsan yung mga masasamang bagay, minsan si Lord din nagbibigay para i-test tayo. Inahayaan ni Lord na mangyari yun sa atin. Para makita natin that hindi tayo ang Diyos. Hindi tayo ang hari ng buhay natin, kundi dapat siya ang maging hari ng buhay natin. That He is sovereign. Only Him can give us what we need. Minsan tayo pinipilit natin, maging mayaman, magkaroon ng maraming pera. Anong nangyari sa atin? Pwede ka magkaroon ng maraming pera, pero hindi ka naman masaya. Pwede ka magkaroon ng pero imbis na, sinasabi natin, financial freedom, di ba? Pero actually, nakakulong ka dun sa financial status mo. Kasi pag may nag-day off ka lang ng isang araw, malaking pera mawawala sa'yo. Freedom ba yun? Di ba? Sino may tunay na financial freedom? Yung mga walang problema. May utang ka, pero nababayaran mo. May darating na bayarin, nababayaran mo. Nakakain ka 3 times a day. Minsan nga 4 pa, 5. Di ba? Mga anak mo, kompleto ng gamit, kompleto ng damit, may bahay ka tinitirhan. Di ba?
That is true freedom. And syempre, you have freedom of praising the Lord. Di ba? Nakakapunta ka sa church ng linggo or kahit kailan mo gustong gawin na mag-pray, mag-fasting, di ba? Magbasa ng salita. You have freedom. That is true freedom. Amen? Pero may mga tao na talagang wala silang time para sa mga ganung bagay. Bakit? Kasi hanap nila financial freedom. Which is Mahirap. kasinungalingan ng mundo yun. Okay. Amen. Easy money lang talaga gusto nila. At the end, yun lang gusto nila. Easy money. Walang easy money. Lahat ng money may katumbas na sacrifice. Amen? Pero ang tunay na blessing, yung hindi mo pinaghirapan. Kaya nga, the grace of the Lord is not about what you do. It's not in works. Para wala magyabang. Kasi pag out of works, pwede mo pagyabang di ba? Pero when the grace of the Lord is supplied by God, kahit wala kang ginawa, kailangan mo lang manampalataya, faith lang, that is the true blessing of the Lord. Amen? Kaya kanina mga kausap ko, halos sabi ko, parehas ito talaga yung word ng Lord ngayong araw na to. Kasi kausap ko, biglang yumaman. Okay? Kaya sabi ko sa kanya, yung binigay sa iyo ni Lord, pwede niya rin tanggalin yan. Pero ang kailangan mo lang gawin, i-prioritize mo siya kasi siya nagbigay niyan Hindi yung binigay niya. Di ba? Minsan yun yung niyayakap natin yung blessing. Imbis yung nagbigay ng blessing, di ba? Anong nangyari? Pag nawala yun, wala ka nang kakayayakapin. Di ba? Kaya masyado kang malungkot ngayon na wala yung niyayakap mo. Kung si Lord ang yakap mo, kahit mawala pa yun, alam mong bibigyan ka ulit ng panibago kagaya ng nangyari kay Job, di ba? Si Lord ang yakap ni Job So kahit nawala lahat ng bagay, sabi ni Job, nandito pa rin ako, kay Lord pa rin ako, kahit anong mangyari. Di ba? Kaya yun ang magandang matututunan natin sa araw na ito. And I believe na sa buhay natin ay kaya natin itong i-apply. Amen? At kaya rin natin itong i-share sa mga kausap natin. Yun nga, na may narinig tayo mga nagiging problema. So, we hold on to the Word of God, to the truth of the Word of God. At yun ang i-share natin. Amen? So, para sa ating lahat, magbasa tayo ng Bible. Mag-aaral tayo ng salita ng Diyos.